panoorin nyo po, tiyak po, matcha-challenge kayo kung paano pakikinggan ng Diyos at ibibigay ang ating mga dasal. Okay, isang magandang araw po sa ating lahat. Maraming pong salamat muli sa inyo pong panonood sa atin pong munting channel, mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Ariel. Ako po ay nagpasalamat sa inyo pong pagbibigay ng oras sa ating pong munting channel. At salamat din po sa inyong pag-subscribe at pakipindot na rin po ang bell button para po sa ating mga bagong videos na connected po sa ating pangangailangan, di lamang spiritual, pati na rin po sa ating araw-araw na ginagawa. So maraming po salamat muli sa umagang ito, mga kaibigan. Ating pag-uusapan tungkol sa prayer o pagdadasal. Anong klaseng pagdadasal naman ang pakikinggan ng Diyos at ibibigay ng Diyos ang ating hinihingi? So ito, maganda to, kaibigan, no? Kasi maraming mga pagdadasal ngayon na hindi talaga pinapakinggan, lalo't higit hindi binibigay ng Diyos ang kanilang mga hinihingi. Dahil itong umagang ito, mga kaibigan, sa video ito, atin pong pag-uusapan yan. So number 1, mga kaibigan, ano bang klaseng pagdadasal ang pakikinggan ng ating Panginoon? Importante kasi, mga kaibigan, na pakikinggan ng Diyos ang iyong dasal. Kasi pag nakikinig na ang Diyos na pakingganan niya yung dasal natin, siya na po ang magdidesisyon kung ibibigay niya sa atin or hindi. Tandaan natin, mga kaibigan, ang prayer, meron po laging sagot ang Diyos niyan. Meron pong 3 sagot ang Panginoon niyan, mga kaibigan. Sa ayaw mo't sa hindi, ay 3 ang sagot ng Panginoon niyan. Number 1, pwedeng oo, pwedeng yes. Number 2, pwedeng no, pwedeng hindi. At number 3, pwedeng wait or mag-antay ka. Sa 3 yan, mga kaibigan, sa pamagitan ng 3 yan, diyan po ang ating Panginoon sumasagot sa atin pong mga dasal. Pero importante, kung paano nga ba ang Diyos pakikinggan ang ating mga panalangin, ang ating mga prayer. Number 1, mga kaibigan, kailangan maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Ano ibig sabihin ng matuwid, mga kaibigan? Yun bang hindi tayo, although tayong mga tao minsan nagkakasala talaga tayo, pero ang ibig sabihin ng right ng matuwid, mga kaibigan, hindi ka namumuhay sa kasalanan. Sabi nga po diyan sa Proverbs chapter 15 verse 29, mga kaibigan, the Lord is far from the wicked. No, malayo siya sa mga namumuhay sa kasalanan, but He heareth the prayer of the righteous. Pero siya po'y nakikinig sa dasal ng mga matuwid. Kaya po, number 1, mga kaibigan, na gagawin natin para ang ating mga dasal ay pakikinggan ng Diyos, kailangan maging matuwid tayo. May nakikita man na tao o wala. Kasi ang Diyos, kahit anong gagawin mo, kahit saan kang sulok sa mundo, ay nakikita ka ng Panginoon kung anong ginagawa mo. So yan po ang number 1, mga kaibigan. Number 2 naman, kailangan, mga kaibigan, para pakikinggan ng Diyos ang ating mga dasal, maging tama sa iyong buhay sa harap ng Diyos. Ano ibig sabihin ng maging tama, mga kaibigan? Yun bang ang iyong ginagawa ay tama sa harapan ng Diyos? Hindi lang tama sa iyong isipan. Kung merong iba na, hindi naman lahat, no, merong ibang tao na gumagawa ng masama dahil para sa kanila, tama ito para sa aking pamilya. Siguro, tama para sa kanyang sariling pananaw, pero sa pananaw ng Diyos, ito ay kasalanan, ito ay mali. So, halimbawa na lang, mga kaibigan, bigyan ko kayo ng isang halimbawa. No? Yung pong, ewan ko sa mga bagong kabataan ngayon, naabutan pa nila yung story about Robin Hood, na si Robin Hood ay nagnanakaw siya sa mga mayayaman at kanyang binibigay doon sa mga mahihirap. So, ang tingin ng mga mahirap sa kanya ay siya ay matuwid. Pero ang tingin ng Diyos sa kanya kay Robin Hood, siya po ay isang masamang tao at gumagawa ng mali. Although, ang sabi ko nga ay isang palabas lamang yon, isang story. Pero mga kaibigan, pwedeng mangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya kailangan po, mga kaibigan, para po pakinggan ng Diyos ang atin pong mga dasal, kailangan po maging tama tayo sa harapan ng ating Panginoon.
Paano ba? Sabi nga dyan sa Proverbs, muli, Proverbs chapter 15 verse number 8, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Ibig sabihin, ang sacrifice daw ng mga makasalanan ay kinamumuhian ng Diyos. Pero sabi niya, but the prayer of the upright is His delight. Ano ibig sabihin ng upright, mga kaibigan? Yun bang tama ang kanyang ginagawa sa harapan ng Diyos? Sabi ng Diyos, pag siya ay magpe-pray, ang Panginoon daw ay matutuwa. Meaning, pag ang Diyos ay matutuwa, mga kaibigan, pakikinggan niya ang iyong dasal. So yan po, mga kaibigan, ang gagawin ng isang tao para po siya pakikinggan ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus Kristo. So pangatlo, mga kaibigan, paanong klaseng pagdadasal na pakikinggan ng Diyos? Number 3, mga kaibigan, gawin mo itong tatlong bagay na itinuturo ko sa ating nakaraang video na paano ako nakatanggap ng 100,000 sa pamagitan ng pagdadasal. Nandun po ang pangatlo, mga kaibigan. Doon ko po, isa po yung personal testimony. Yung pong pagdadasal ko ay nakinggan po ng ating Panginoon at ibinigay talaga yung inihingi ko at meron pang pasobra. Kaya panoorin nyo po, check po, matcha-challenge kayo kung paano pakikinggan ng Diyos at ibibigay ang ating mga dasal. Ito po ang title niya at nandito naman po sa baba ang link nun sa atin pong description. So, marami pong salamat, mga kaibigan. Sana po ay nakapagbibigay ng kunting aral sa atin pong lahat.